Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Gastador na asawa. Sinabi na nga babayaran ko kayo eh. Hindi ba kayo talaga makaintindi? Parang malit na halaga lang eh. Akala nyo naman eh, tatakasan ko na kayo. Baka kapag ako nayamot eh, lalo ko kayong hindi bayaran eh. Walang nagawa ang mga naniningil kay Welnor kundi ang umalis na lang. Sila pa kasi ang tila nahihiya sa mga kapitbahay sa pagbubunganga ng babae at sa tapang nito. Binalibag pa ni Welnor ang pintuan nila sa sobrang inis. Kahit nasa loob na ng bahay, patuloy pa rin sa walang tigil sa pagbubunganga si Welnor. Akala mo naman hindi mga babayaran? Kung wala pala silang tiwala eh, edi sana hindi na sila nagpapautang. Dahil sa ingay na ginagawa, nagising si Danilo na natutulog sa kwarto. Pupungas-pungas pa ito ng mga mata nang lumabas. Ano bang nangyayari sa'yo? Ba't nagbubunga nga ka na naman dyan? Hanggang panaginip eh, naririnig ko boses mo. Hoy, Danny, mabuti pa matulog ka na lang ulit sa kwarto. Huwag mong dagdagan yung init ng ulo ko ha. Parang nagtatanong lang eh. Ba't pati ako nadamay sa init ng ulo mo? Eh kasalanan mo rin to eh. Oh, bakit ako? Kung sana malaki ang sahod mo, hindi ko na sana kailangan pang mangutang at magkabaon-baon. Ba naman eh, may pagkakataon ka na makapag-abroad, tumagitagit ka pa sa grasya. Ay nako, babalikan mo na naman ba yan? Aba, 2 taon na yan nangyari ah. Hanggang ngayon eh, hindi ka pa rin makamove on dyan sa pangyayaring yan. Sinabi ko naman sa iyo, di ba, ng paulit-ulit, hindi para sa akin ang pagtatrabaho sa abroad. Yung sabihin mo, mahina yung loob mo. Kalalaki mong tao eh, napakalaki mong duwag. Hindi mo man lang inisip yung kinabukasan ng mga anak natin. Napatungo na lang si Danilo. Kahit parang sasabog ang dibdib niya, minabuti na lang niyang tumahimik. Bumalik na lang siya sa kwarto at pilit na matulog. Yan, diyan ka magaling. Yung talikuran mo ako kapag nagsasalita pa ako. Kahit nakasara ang pinto ay dinig na dinig pa rin ni Danilo ang lakas ng boses ng asawa. Tinakpan na lang niya ang mukha ng malaking unan. Waiter sa panggabing restaurant si Danilo at 7:00 ng gabi ang pasok niya. 2 ang anak nila at pawang mga nag-aaral na. Sandaling panahon lang silang nagkakilala ni Welnor noon at niyaya na niya kagad na magpakasal dahil sa takot na maagaw pa sa kanya ang babae. Sobrang ganda kasi nito noon at kahit alam na may boyfriend ay marami pa rin nanliligaw. 1 taon na sila noon na nagsasama nang makilala niya ng unti-unti ang tunay nitong pagkatao. Maging ang puhunan na ibinigay ng mga magulang niya para sana makapag-umpisa sila ay ginastos nito sa walang kwentang bagay. Kaya sa huli, hindi rin ito makasundo ang kanyang mga magulang. Malimit nilang sabihan ng asawa niya na wala nang ginawa kundi ang magwaldas ng pera habang siya ay nagpapakapagod sa trabaho. Dating gawi, sa kaibigan ni Andy niya nilalabas ang lahat ng sama ng loob niya sa asawa. Eh grabe naman talaga yung asawa mo eh. 2 na anak nyo eh, hindi pa rin siya nagbabago. Kung ginamit nyo ba naman yung 1 milyon na bigay ng ermat nyo sa negosyo eh, di sana eh, maayos ang buhay nyo ngayon. Bakit kasi sa kanya mo pinahawak yung pera eh? Sinabayan pa yun ng iling ni Andy. Kasalukuyan silang nasa counter lang ng restaurant. Wala pa kasing ganong customer na mga oras na yon dahil bukod sa kabubukas lang ay masama pa ang panahon. Hindi ko kasi akalain na magkakaganon eh. Eh tingnan mo tuloy yung mga kapatid mo. Ikaw yung panganay pero mas maayos yung buhay nila sa'yo. Yung bunso nyo nasa abroad na nakatira. Ang bigat nga ng buhay namin ngayon eh. Hindi ko alam kung bakit. Baon pa kami sa utang. Araw-araw na lang eh kung sino-sino yung nagpupunta sa bahay para maningil. Kaya mabigat kasi sa asawa mong gastador. Hindi marunong humawak ng pera. Hindi ko man lang mabila ng mga bagong damit at sapatos. Kulang pa kasi yung sweldo ko sa luho ni Welnor eh. Alam mo, nasa iyo rin yung problema eh. Hinayaan mo lang humaba ang sungay ng asawa mo. Eh bakit mo naman nasabi yan? Responsable naman akong asawa at walang bisyo eh. Yun na nga eh. Bakit kasi hindi mo hiwalayan yung asawa mo? Alam mo, siya yung umahatak sa'yo pababa eh. Alam mo namang hindi ko kaya yun eh. Mahal ko siya. At saka, paano na yung mga anak namin? Ayokong lumaki sila na hindi buo yung pamilya namin.
Ewan ko sa'yo. Kahit anong payo ko sa'yo hindi mo naman sinusunod eh. Sino naman kasing may sabi na kailangan ko ng payo mo? Bakit lagi ka nagsasabi ng problema mo sa akin? Wala. Gusto ko lang maglabas ng samahan ng loob ko. Alam mo naman na ikaw lang yung kaibigan ko eh. Ay, kung hindi lang ako naaawa sa'yo at sa tagal na ng pagkakaibigan natin alamang, tinakwil na kita sa sobrang pagkatanga mo sa asawa mo. Maya-maya, tumila na rin ang ulan. Nagsidatingan na rin ang mga taong kakain sa restoran na yon. Nang mga sumunod na sandali, naging abala na sila sa pag-aasikaso sa mga kumakain. Masaya naman si Danilo dahil malaki ang tip na may uwi niya ng madaling araw na yon. Tsak matutuwa nito si Welnor. Kung ako sa iyo itatago ko na lang yan sa asawa mo. Gagasusin lang niya yan sa mga luho niya Dahil pa kasi tunay na dalaga kong manamit Hindi naman nakaimik si Danilo. Nagtatalo ang kanyang kalooban kung susundin ang sinabi nito o iaabot niya pa rin yun sa asawa. Pagdating sa bahay ay nadatnan niyang tulog pa ang asawa. Siya na lang ulit ang naghanda ng almusal at babaunin ng mga anak sa eskwelahan. O mga anak, yan na pala service nyo Ingat kayo sa pagpasok Humalik pa sa pisngi niya ang dalawang bata bago sumakay sa service ng mga ito. May kalayuan din kasi ang eskwelahan na pinapasukan ng mga anak, kaya kumuha sila na maghahatid sundo sa mga ito. Sakto namang nagising na ang asawa. Dumiretso agad ito sa lamesa at tiningnan ang nakatakip. Itlog na naman? Hindi ka ba nagsasawa sa itlog? Araw-araw na lang yan ang almusal. Pati ata mga anak natin naglireklamo na sa ulam na yan Nagmumukha na sila mga itlog. Kung hindi ka siguro gastadora di laging masarap yung ulam natin. Kaso, kulang pa sa sahod ko sa iyo Hoy, kasalanan ko ba kung ganito lang ang buhay na kaya mong ibigay? Kasalanan ko? Okay naman sana yung buhay natin Yung problema yung walang kontrol mo sa paggastos. Para bang wala nang bukas Gusto mo laging one day millionaire buhay natin. Aba, sinusumbatan mo ba ako Bakit? Sa bahay din naman natin na pupunta ang perang ibinibigay ko sa iyo Sa bahay o sa mga luho mo? Ala ka kung ayaw mong maniwala na dito sa bahay na pupunta yung sweldo mo. Nagtagisan sila ng tingin nito bago umiwas ng tingin si Danilo. O sige na, kumain ka na dyan. Matutulog na ako. Yun lang ang sasabihin mo? Wala ka malang iaabot sa akin? O ito, yan lang yung tip na natanggap ko. Bakit ito lang? Baka naman pinagtataguan mo na ako niyan Malakas yung ulan kagabi. Wala masyadong customer. Inirapan lang siya ng asawa at naupo na sa mesa. Padabog pa itong nagsandok ng kanin. Naiiling na lang si Danilo na pumasok na sa loob ng kwarto. Kinahapunan, nagising si Danilo na may kumakatok sa pintuan nila. Narinig niyang naliligo si Welnor kaya siya ang nagbukas. 2 delivery boy ang nasa labas at may dalang parcel. Siya na lang ang kumuha at bayad na rin daw ito. Medyo mabigat at may kalakihan ng 2 kahon. Paglabas ng asawa sa banyo ay agad yun napatingin sa mga kahon. Lumapat agad ang ngiti nito. Yan na ba yung order ko? Kahapon ko pa yun hinihintay Akala ko na na-scam ako. Binayaran ko pa naman yan ng cash. Ano na naman tong in-order mo sa online? Hindi man lang natinag si Welnor sa paggalit na tono niya. Malaki pa rin ang pagkakangiti nito habang nagpapaliwanag. Itong isa vacuum. Ito namang mas malaki, lagayan ng plato. Katulad ito nung nakita ko sa mga vlogger. Ganito ang gamit nila sa mga bahay nila Oh, saan ka naman kumuha ng pambayad sa mga yan? Napalis naman ng ngiti sa labi ni Welnor. Hindi rin makatingin ng diretso sa kanya. Ginamit ko muna yung pambayad natin sa kuryente at tubig. Pero huwag ka mag-alala, ibabalik ko din kaagad. Ano? Kau naman talaga Talaga bang wala ka ng tamang pag-iisip Paano kung maputulan tayo? Inuna mo pa talaga yung pagbili sa mga yan kaysa unahin bayaran yung tubig at kuryente? Di ba sabi ko ibabalik ko rin naman kaagad? Huwag kang high blood no? Kailan? Kapag naputulan na tayo? Importante naman to Magagamit naman natin to dito sa bahay. Nakakapagod maglinis ng bahay natin Hindi naman kasi importante yan Hindi ka ba pwede maglinis ng bahay na walang vacuum? Pasosyal ka naman
Maayos pa naman yung lagayan natin ng plato. Bumili ka pa. Gaya-gaya ka kasi sa mga napapanood mo sa social media eh. Napatungo na lang si Wellnor habang galit na nagsasalita ang asawa. Hindi na lang siya sumagot para hindi na humaba ang diskusyon nila. Pagdating sa trabaho, parang pagod na agad ang itsura ni Danilo. Nang tanungin siya ni Andy, kinuwento naman niya rito ang ginawa ng asawa. Ang tindi talaga ng asawa mo. Walang katulad. Hanep! Problema ka patuloy kung saan ako kukuha ng pambayad ng kuryente at tubig. Baka pag-uwi ko naputulan na pala kami. Sakit talaga sa ulo yung asawa mo eh. Buti asawa ko hindi tulad ni Wellnor eh. Buong gabi tuloy na walang gana magtrabaho si Danilo. Laman ng isip niya ang problemang kinakaharap. Inaalala niya kasi ang mga anak. Ang bunso niya ay may hika pa. Hindi sila pwedeng mawala ng ilaw. Kahit inaasahan na ni Danilo, nagulat pa din siya na naputulan na sila ng ilaw at tubig. Tanghali na rin siyang nakauwi dahil pinuntahan pa niya ang kapatid para manghiram ng pera. Buti na lang nakapag-ipon ako ng tubig. Ay, grabe talaga. Hindi mo lang sila mapakiusapan. Naawa tuloy ako sa bunso nating may hika eh. Sana naisip mo yan bago ka umorder ng vacuum at lagayan ng plato. Wala akong sisihin. Tapos na yun eh. Napabuntong hininga na lang ng sabay iling si Danilo sa baluktot na katwiran ng asawa. Pumasok na lang siya sa kwarto at kanina pa siya nahihilo sa antok. Sinundan naman siya ng asawa. Ano? Matutulog ka na lang ba? Alam mo naman na puwet ako sa trabaho, di ba? Natural, pagdating matutulog na ako. Paano yung mga bills natin? Huwag mo nang intindihin pa yon. Nagawan ko na ng paraan. Baka maya-maya lang meron na ulit tayong kuryente. Talaga? Akala ko ba wala kang pera? Wala nga, kaya nangutang ako. Kanino ka naman nangutang? Sa kapatid ko, kanino pa ba? Umasim naman ang mukha ni Wellnor nang marinig ang kanyang sagot. Noon pa kasi hindi na makasundo ng mga kapatid ang asawa dahil sa ugali nito. Sinabi mo ba kung bakit tayo naputulan? Oo, nagtanong Di sira na naman ang pangalan ko sa mga kapatid mo. Huwag kang mag-alala. Matagal ka nang sira sa kanila dahil sa ugali mo. Gago ka rin Imbis na pagtanggol mo ako, sinisiraan mo pa yata ako eh. Hindi paninira yung pagsasabi ng totoo. Kasalanan mo rin naman eh. Oo na, lagi naman kasalanan ko May bago pa ba? Padabog na lumabas ng kwarto si Danilo. Iniwan niya sa loob ang nagngingit-ngit na asawa. Sa kwarto ng mga anak siya natulog ng araw na yon. Nang hapon na gumising siya, wala na rin ang asawa. Sana naman kaya nagpunta yung babaeng yon. Imbis na hintayin ang pagdating ng mga bata lumayas. Bago pumasok sa trabaho, pinagluto niya muna ng hapunan ng mga anak at nagbili na wag nang lalabas ng bahay. Pagdating sa trabaho, hindi sila gaanong nakapag-usap ni Andy dahil napakaraming customer. Malaki rin ang naging tip niya ng gabing yon. Parang may kakaiba yata sa'yo ngayon pre Anong kakaiba? Hindi ka kasi nagkukwento tungkol sa asawa mo Nagbago na ba? Wala nang pagbabago yon. Siguro, kailangan ko na lang tanggapin. Baka ako na lang yung magbago. So anong plano mo? Mga anak ko na lang yung iintindihin ko. Bahala na siya sa buhay niya. Nakakapagod na rin kasi. Totoo ba yan? Para kasing natauhan na ako sa sinabi ng kapatid ko kahapon. Hindi naman kami maghihiwalay ni Wellnor Hahayaan ko lang siya sa gusto niyang gawin. Pero wala na siya makukuha sa akin. Baka sakali sa gagawin ko matigil na yung pagiging gastador niya. Good luck pare. Sana nga magbago na yung Wellnor na yan. Nang dumating na yung uwian dahil araw yun ng sahod, dumaan muna sa grocery store si Danilo para mamili ng kailangan nila sa bahay. Hindi na niya hahayaan ng asawa ang mag-budget dahil sobra-sobra pa sa ibinibigay niya ang binibili nito. Madalas tuloy may utang pa sila. Nadatan niya si Wellnor ng ngingiti-ngiti pero napalis siya nang makita ang mga bitbit niya. Na? Oo, yung kailangan lang sa bahay. Teka, di ba ako yung magbabudget sa bahay? Inalisan mo na ba ako ng karapatan sa pamimili? Hindi naman. Napadaan na kasi ako sa grocery store kaya namili na ako. Nasa na yung natira sa sahod mo?
Ibinayad ko na rin sa service ng mga bata. Baka mamaya magastos mo pa sa ibang bagay. Ano? Wala ka man lang itinira sa akin? Meron pang natira. Pero baon na ito ng mga bata para sa 2 linggo. Paano yung mga kailangan kong bayaran? May parating pa naman akong parcel ngayon, Danny. Ikaw naman, oh. Hindi na pinakinggan ni Danilo ang mga sinasabi ng asawa. Pumasok na siya sa kwarto para magpahinga. Inilak din niya ang pinto para hindi na to makapasok. Ay, kailangan ko tong gawin para matuto ka habang hindi pa huli ang lahat. Ani Danilo sa sarili. Pinayuhan kasi siya ng kapatid na gano'n ang gawin. Kapag hindi pa rin nagtino ang asawa, ibig sabihin nun ay hindi talaga sila pinapahalagahan nito kundi sarili lang. Akala ni Danilo ay eepekto yon sa asawang si Wilnor lalo't hindi na niya ito pinapahawak ng pera at siya na ang nagbabudget ng gastusin sa bahay. Pero ganun na lang ang gulat niya nang sunod-sunod na dumating sa kanilang bahay ang mga parcel na inorder nito sa online. Wala siyang nagawa kundi bayaran niya yon dahil sa kanya nakapangalan. Ay naku naman, wala na talaga siyang pagbabago. Nang makita ni Wilnor ang mga parcel niya ay tuwang-tuwa siya. Kinikilig pa siya ng mga oras na yon. Kahit madilim pa ang aura ni Danilo ay hindi nawala ang ngiti nito sa labi. Sa akin mo pala ipinangalan. Ano na naman yan? Hindi ka na ba talaga magbabago? Yung iba rito ay gamit dito sa bahay. Wala naman akong pera kaya sa iyo ko na lang ipinangalan. Kung binibigyan mo sana ako, di sana hindi ko na ito ipapapangalan sa iyo. Wala namang kakwenta-kwenta yung pinagbibili mo eh. Imbis na mapunta na lang sa importanteng bagay yung sahod ko, diyan na pupunta. Importante naman to ah. Ikaw lang naman kasi ang nagsasabi na hindi yan kailangan. Hindi yan importante. Kailan ka ba titigil sa pagiging gastadora mo? Ha? Kapag nalubog na tayo sa utang? Kung naghanap ka sana ng trabaho na mas malaking sahod, di sana hindi tayo kinakapos ng ganito. Hindi ka lang kasi marunong humawak ng pera kaya lagi tayong kapos. Sawang-sawa na ako sa walang pakundangan ng paggastos. Simula sa araw na ito ha, magkanya-kanya na tayo. Bahala ka na sa buhay mo. Tinalikuran na ni Danilo ang asawa na hindi agad nakahuma. Nasundan na lang siya nito ng nananalim na mga mata. Simula nung araw na yon, hindi na iniimik ni Danilo ang asawa. Makailang beses din na may dumating na parcel sa bahay pero hindi na yon binabayaran ni Danilo kahit nakapangalan to sa kanya. Hinayaan niyang mapaya ang asawa sa mga nagdi-deliver. Lalo tuloy nagpuyos ang kalooban nito sa kanya. Talaga bang wala ka ng pakialam sa akin bilang asawa mo ha? Tingin mo talaga sa akin ay walang kwenta? Makikita mo talaga. Kapag ako nagkapera ng sarili, huyo ka sa akin. Lalong nagngit-ngit ang kalooban ni Wilnor nang wala malang nakuhang reaksyon kay Danilo. Nanatiling blanko ang tingin na ibinibigay rito ng asawa. Mangiyak-iyak na lang na tumalikod si Wilnor. Basta naglakad lang siya na naglakad hanggang makarating siya sa isang lugar na hindi pamilyar sa kanya. Anong lugar ito? Ganito na ba kalayo yung narating ko? Para ba naman kasi akong luka-luka kanina eh. Nagpatuloy lang sa paglalakad si Wilnor hanggang mapunta siya sa nag-iisang bahay na naroon. Nagpalinga-linga pa siya pero yun lang ang bahay na nakatirik sa lugar na yon. Biglang bumukas ang gate na tila nag-aanyaya na pumasok siya. Bumukas din ang malaking pinto ng bahay. May nakita siyang lalaking puro itim ang kasuotan. Nakatitig yun sa kanya. Parang nahihipnotismo na lumapit siya rito. Tansya ni Wilnor ay nasa mahigit 40 ang edad nito. Huwag ka matakot, nasa tamang lugar ka. Napakalamig ng boses nito na nagpatayo pa sa balahibo ni Wilnor sa katawan. Makailang beses siyang napalunok bago nakaapuhap ng sasabihin. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Sa unang tanong mo, ako si Augustus. Sa pangalawang tanong mo, hindi ako ang may kailangan sa iyo kundi ikaw ang may kailangan sa akin. Nangunot naman ang noo ni Wilnor at nagluhan lalo sa sinabi nito. Akmang tatalikuran na siya nito nang pigilan siya nito. Wala ka bang pangarap na gusto mong matupad? Ayaw mo bang gumastos na para bang wala ng bukas? Mabili lahat ng ninanais mo? Biglang napaharap dito si Wilnor. Nasa mukha niya ang pagkamangha at pagkalito.
Hindi mo kailangan magsalita. Nababasa ko kung ano ang nilalaman ng puso't isipan mo. Talaga? Ano ka ba? May magic ka ba? Higit pa ako sa inaakala mo. Huwag kang tumawa. Sabihin mo kung ano ka ba talaga. Wala akong panahon para makipaglukuhan sa'yo, no? Ganun din naman ako. Hindi ka napadpad sa lugar na ito nang hindi sinasadya. Dinala ka talaga ng tadhana sa lugar ko. Sabihin mo kung nasaan ako. Hindi na importante pa yon. Makakauwi ka rin naman sa inyo eh. Uy, sige. Uuwi na ako. Wala naman ata akong mapapala rito eh. Siguradong hinahanap na ako ng asawa ko. Akmang aalis na si Wellnor nang muli siyang pigilan nito. Lahat ng gusto mo ibibigay ko sa isang salita mo lang. Ang lahat ng naisin mo. Dahan-dahang humarap si Wellnor. Hindi maiwasan na makaramdam siya ng excitement sa mga tinuran nito. Para bang may paru-parong lumipad sa kanyang sikmura. Ang daming pumapasok na magagandang bagay sa kanyang isipan ng mga oras na yon. Totoo ba yan? Oo naman. Kahit hindi mo sabihin, alam ko kung ano yung mga gusto mo. Bigla rin naglaho ang nararamdamang excitement ni Wellnor nang maisip na baka niloloko lang siya ng kaharap. Nagpapauto naman siya kaagad. Bigla ring nawala ang ngiti niya sa labi. Hindi kita niloloko. Nababasa mo yung iniisip ko? Siyempre naman. Kanina ko pa yan binabanggit sa'yo, di ba? O sige nga, ano yung pinakagusto ko kung talaga nababasa mo yung laman ng isip ko? Naghahamon na tanong pa ni Wellnor. Napangisi naman ang kaharap niya. Mahilig ka sa mga material na bagay. Kung ano yung nakikita mo sa iba, gusto mo ring meron ka. Madalas kayo mag-away ng asawa mo dahil sa pagiging gastadora mo. Namilog naman ang mga mata ni Wellnor. Hindi makapaniwala na natumbok nito ang ugali niya at pag-iisip niya. Sino ka ba talaga? Unti-unti nang nilulukuban ng takot si Wellnor habang umaatras. Muling tumawa ng malutong ang lalaking kaharap. Pakiwari ni Wellnor, tila nang gagaling sa hukay ang boses nito. Huwag kang matakot sa akin, Wellnor. Ako ang magbibigay ng katuparan sa lahat ng gusto mo. Bakit pati pangalan ko alam mo? Siguro matagal mo na ako sinusubaybayan, ano? Marami kayong sinusubaybayan ko. Ano ibig mo sabihin? Malalaman mo rin balang araw. Sa ngayon, gusto ko makipagkasundo sa iyo. Kung papayag ka. At ano namang kasunduan yan? Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Kahit ano. Sa narinig, muling nagbalik ang excitement na nararamdaman ni Wellnor. Hindi na rin niya napigilan na mapangiti. Hindi na niya napansin pa ang kakaibang kislap sa mga mata ng kaharap. Totoo ba talaga yan? Lahat ng gusto ko ibibigay mo? Nakangiting tumango si Augustus. Bigla namang sumeryoso si Wellnor at tinitigan ng kaharap sa mga mata. Ano naman ang magiging kapalit ng lahat ng ibibigay mo? Matalino ka, Wellnor. Naisip mo agad na may kapalit ang lahat ng ibibigay ko sa iyo. Natural. Sa panahon ngayon hindi na uso ang libre, no? Kaya sabihin mo na ang kapalit. Sa ika-66 na araw ay isusuko mo ang iyong kaluluwa. Kapalit ng lahat ng kahilingan mo. Yun lang ba? Kahit katawan ko pa ibibigay ko sa'yo, basta tuparin mo lang ang sinasabi mo. Di kung ganon, gumawa tayo ng kasunduan. Napansin ni Wellnor ang patalim sa kamay nito. Napalunok naman siya nang humakbang ito palapit sa kanya. Anong gagawin mo? Selyuhan natin ng dugo ang ating kasunduan. Bago pa makahuma si Wellnor, kinuha na ni Augustus ang isa niyang kamay. Hiniwa ang gitnang palad niya at ganun din ang ginawa nito sa sariling palad bago pinagdaop ang mga palad nila. Ngayon, matibay na ang kasunduan natin. Habang nakatitig si Wellnor kay Augustus, pakiwari niya ay tila palayo ng palayo ang boses nito. Unti-unti na ring nagdidilim ang kanyang paningin. Pagsulyap niya sa palad niya, may itim na likidong umaagos doon. Hindi na niya napigilan ng malakas na tili na kumawala sa kanya. Wellnor! Wellnor! Gising! Ano ka ba? Nananaginip ka! Puro lang ungol ang ginagawa ng asawa kaya nilakasan pa niya ang pagyugyug rito. Hanggang magising na ito ng tuluyan.
Butil-butil din ang pawis nito at naghahabol ng hininga. Anong nangyari? Bakit ako nandito? Inilibot pa ni Wellnor ang paningin sa paligid. Nasa kanilang bahay na siya at nakahiga sa sofa. Inaabutan kita natutulog dyan na tumuungol. Ano ba yung napanaginipan mo? Ha? Hindi ko na maalala eh. Anong oras na ba? Pasado 8:00 na ng umaga. Nakapasok na mga bata sa eskwela. Ganun ba? Bakit hindi ka pa natutulog? Matutulog na nga sana ako. Kaya lang narinig ko nga yung ungol mo. Kanina pa nga kita ginigising . Ganun ba? O sige na, matulog ka na, iwan mo na ako. Ano? Okay ka na ba? Oo naman, panaginip lang naman yun eh. Nagising na nga ako, di ba? Nang matiyak na okay na siya, tumayo na si Danilo at pumasok na sa kanilang silid. Si Wellnor naman ay binalikan sa isip ang nangyari ng nagdaang gabi. Parang totoo talaga. Sana nga totoo yun. Babangon na sana siya nang maramdaman ng hapdi sa kanyang palad. Nang tingnan niya yon, mayroon yung sariwang sugat na hiwa mula sa matalim na bagay. Totoo nga yung nangyari. Pero paano ko nakauwi rito sa bahay? Maraming katanungan si Wellnor sa kanyang isipan. Maghapon tuloy siyang tila wala sa sarili. Balak na sana niyang lumabas muna ng bahay nang dumating ang mga parcel na nakapangalan sa kanya. Teka, wala naman akong order . Baka nagkakamali lang kayo. Wala rin akong pambayad dyan, no? Pero sinabi na nagdi-deliver na sa kanya ngayon at bayad na. Bayad na? Pero wala talaga akong ino-order. Hanggang makalis ang nag-deliver, manghang-mangha pa rin siya. Bago matapos ang araw na yon, marami pang parcel ang dumating sa bahay nila. Hindi na naman tuloy maipinta ang mukha ni Danilo hanggang makaalis ito. Kanino kaya galing ang mga ito? Mabuksan na nga. Walang pagsidla ng kaligayahan ni Wellnor nang makita ang laman ng mga parcel. Mga gamit na pangarap lang niya dati. Mga damit at kung ano-ano pa. Talaga bang sa akin to lahat? Kung panaginip man ito, ayaw ko na magising. Mukhang dumating na nga ang swerte ko. Araw-araw ay laging may dumarating na mga parcel sa kanilang bahay. Lagi rin puno ng pagkain ng kanilang ref. Marami din laging pera si Wellnor. Nagtataka na nga si Danilo kung saan kumukuha ng panggastos ang kanyang asawa. Oh, saan galing yung pera mo, ha? Wala ka nang pakialam, no? Di ba kanya-kanya na tayo? Buti nga hindi kita nilalayasan dahil sa mga anak natin . Baka naman niloloko mo na ako, ha? Baka meron ka ng ibang lalaking kinalolokohan. Sa kanya ba galing yung pera mo? Wala akong lalaki, no? Kahit mag-imbestiga ka pa, matuwa ka na lang na hindi na pera mo ang ginagastos ko. May gusto pa sanang sabihin si Danilo pero mabilis na siyang tinalikuran nito. Huwag ko lang talagang malaman na niloloko mo ako. Hindi mo magugustuhan yung gagawin ko sa inyo ng lalaki mo. Nagpatuloy sa paggastos si Wellnor. Maliban kasi sa mga parcel na dumarating sa kanilang bahay, hindi rin nauubusan ng kanyang wallet. Patuloy siyang gumagastos kahit hindi ganun kahalaga. Ganitong buhay ang gusto ko. Ang sarap na maraming pera. Walang pagsidla ng kaligayahan ni Wellnor na mga sandaling yon. Wala ring araw na hindi siya gumagastos na labis na ipinagtaka ni Danilo kung saan siya kumukuha ng pera. Dahil araw yon ng Sabado at walang pasok ang mga anak, hindi muna umuwi ng bahay si Danilo. Sumama muna siya kay Andy sa bahay ng mga ito. Habang daan nga, ikinuwento niya rito ang tungkol sa pagbabago sa asawa. Baka may ginagawa na kababalagan sa likod mo yung asawa mo, ha? Di ko nga alam kung magaling lang siya magtago . Pero ilang beses ko na siyang sinusundan at wala naman akong nahuhuli na may iba siyang kinakasama. Madalas lang siyang nasa mall at namimili. Baka mamaya malaman mo, baon na pala kayo sa utang, ha? Ikaw din na mahihirapan niya sa pagbabayad. Nagtanong-tanong na rin ako sa mga kapitbahay at kakilala niya. Wala daw utang sa kanila si Wellnor. Yung mga dati daw na utang nabayaran na nito. Hindi ko na alam kung anong iisipin. Imposible naman na sumali sa sindikato yung asawa mo. Sabi mo nga makilang beses mo na siyang sinusundan. Di sana nakita mo kung sinong katagpo niya. Sa duwag nun
Hindi yun para sumali sa sindikato na alam niyang pwede siyang ikapahamak. Eh saan na kaya galing yung pera ng asawa mo? Pati tuloy ako napapaisip eh. Di ko nga alam, pre. Tuwing tinatanong ko naman siya, lagi lang niya sinasabi na nag-invest lang daw siya kaya tumubo ng ganun yung pera niya. Ewan ko ba? Hindi naman ako naniniwala sa mga pinagsasabi niya eh. Di nga siya marunong magtrabaho eh. Mag-invest pa kaya? Pati si Andy ay napapaisip na rin ng malalim. Ilang sandali pa ay nagpaalam na rin si Danilo sa kaibigan. Pagdating sa bahay, naaabutan niyang naglalaro ang mga anak sa sala. Sinalubong siya ng mga ito at ipinakita ang mga bagong laruan. Sakto namang kalalabas lang ng kwarto ni Wellnor. Nandiyan ka na pala. Gusto mo na ba kumain? Masarap ang ulam natin. Mamaya na. Ikaw ba bumili ng mga laruan ng mga bata? Sino pa ba? Wala namang magbibigay ng ganyang mamahaling laruan sa mga anak mo kundi ako, no? Isa ka na naman kumuha ng pambili. Huwag kang mag-alala, sarili kong pera yan. Saan nga galing yung sinasabi mong sariling pera? Wala ka naman trabaho ah. Di ba sinagot na kita dati? Huwag ka na nga paulit-ulit sa kakatanong. Nagmamarcha naman na tumalikod si Wellnor at sinundan niya ito hanggang sa kwarto. Bakit ba laging mainit yung ulo mo kapag tinatanong ko kung saan mo nakukuha yung perang ginagastos mo? Paano ang kulit-kulit mo? Paulit-ulit ka na lang. Hindi talaga kita titigilan hanggat hindi ka nagsasabi ng totoo. Kaya kung ako sa'yo, magtatapat na ako. Biglang nanalim ang mga mata ni Wellnor. Sa paningin ni Danilo, biglang nag-iba ang mukha nito. Nawala ang puti at naging purong itim ang mga mata nito. Tila nagkaroon din ito ng sungay at naging malalagari ang ngipin. Wala kang pakialam kung saan ko man kinukuha ang pera ko! Basta akin to! Akin! Napatras naman si Danilo habang tulalang nakatitig sa asawa. Nag-iba rin kasi ang tono ng boses nito. Parang nanggagaling sa ilalim ng hukay. Nagtayuan din ang mga balahibo niya sa buong katawan. Noon lang siya nakaramdam ng kakaibang takot. Para kasi siyang lalamunin nito ng buo. Hindi na niya namalaya na wala na pala ang asawa niya. Naiwan siya sa kwarto na nangangatugang tuhod. Pagyayawang-gaywang pa siyang lumapit sa kama at naupo. Siya pa ba si Wellnor? Siya pa kaya yung asawa ko? Bakit ganun ang itsura niya? Anong nangyayari sa kanya? Buong maghapong hindi umuwi si Wellnor. Parang okay na rin yung kay Danilo. Nag-aalala rin kasi siya sa mga anak na may iwan sa bahay kasama nito. Iniisip pa rin niya ang kakaibang pangyayari na yun sa kanyang asawa. Natitiyak niyang hindi yun gawa ng kanyang mapaglarong imahinasyon. Hindi kaya nasasapian na yung asawa ko? Ano bang gagawin ko? Nakatulugan na ni Danilo ang pag-iisip sa bagay na yon. Hanggang dumating ang asawa ng madaling araw. Tahimik itong umupo sa hapagkainan. Malungkot ito at tila malalim ang iniisip. Nilapitan naman ito ni Danilo. Pasensya ka na sa nangyari kahapon ha. Hindi mo naman kasi maiwasan na mag-alala ako sa iyo eh. Baka mamaya na naman kasi may dumating na lang dito para maningil. Huwag kang mag-alala. Hindi kayo madadamay kung sakaling may maningil man. Anito sa kanya na hindi tumitingin. Nahiwagaan naman siya sa sinabi nito. Para bang may ibang ipinapahiwatig ito sa sinambit na salita. Anong ibig mong sabihin? Tama ba na sa utang galing yung mga ginagastos mo? Sa utang nga pero hindi perang kailangan kong ibayad, kundi sarili kong kaluluwa. Ano? Ang gulo naman ng sinabi mo. Pwede bang pakipaliwanag mo? Hindi mo rin naman maintindihan eh. Sige na, pipilitin kong intindihin. Basta sabihin mo lang kung saan galing yung pera mo. Sa sindikato ba? Sa kanila ka ba lumapit? Ganun ka na ba kadesperada para kumapit sa patalim? Sana nga sa sindikato na lang ako kumapit. Baka sakaling may pag-asa pa ako. Bakit? Kanino ka ba kumapit? Saka na nga tayo mag-usap. Gusto ko na muna magpahinga. Teka, pag-usapan muna natin to. Hindi natin mariresolve ito kung lagi ka na lang iiwas. Hoy! Bumalik ka dito, huwag kang pumasok sa kwarto natin! Hindi na siya pinansin ng asawa. Tumalikod na ito at pumasok sa kanilang kwarto. Naiwan namang naguguluhan si Danilo.
Napapabugan na lang siya ng hangin sabay hagok sa batok. Samantala, pagkapasok ng kwarto ay agad na napahagulgol na lang si Wellnor. Sobrang bigat ng dinadala niya sa dibdib. Para bang gusto na nung sumabog sa bigat. Parang gusto na niyang pagsisihan ng nagawang pakikipagkasundo. Anong gagawin ko? Ayoko pang mamatay. Hindi na gusto kong mangyari. Nakatulugan na niya ang pag-iyak. Nang magising, ang unang pumasok sa isip niya ay ang bumili ng mga gusto niya. Nagbihis na siya at lumabas. Oh, saan ka pupunta? Kumain ka na muna. Sa labas na lang ako kakain. Papasalubungan ko na lang kayo ng mga bata pag uwi ko. Naiiling na lang na sinundan siya ng tingin ni Danilo. Habang tumatagal, patindi ng patindi ang pag-aalala niya rito. Hindi naman niya alam kung paano ito matutulungan dahil hindi naman nagsasalita. Sa trabaho, kinausap niya si Andy tungkol sa problema niya. Hindi kaya isinanla ng asawa mo yung kaluluwa niya sa demonyo? Ha? Huwag ka nga magbiro ng ganyan, pre. Lalo mo kong pinapakaba eh. Pero bigla rin pumasok sa isip ni Danilo yung isang pagkakataon na nagalit ang asawa at biglang nagbago ang anyo nito. Hindi naman biro yun, pre. Sinasabi ko lang sa iyo yung posibilidad. May kakilala ka ba na isinanla yung kaluluwa para sa pera? Ako wala. Pero si Mrs. meron dating naikwento. Tsain daw niya yun. Gastador din daw at nalulong sa sugal. Para makabayad, ayun, isinanla niya yung kaluluwa niya. Anong nangyari pagkatapos? Nabayaran naman daw yung mga utang pero namatay daw yung tiyahin niya pagkatapos ng 66 na araw. Ang kaluluwa nga lang daw nun ay nakulong sa bahay nito. Hanggang ngayon nga daw lagi pa din daw humihingi ng tulong para makalaya. Sana naman ay hindi niya yung ginawa. Ayaw niya kasi magsalita paano ko siya matutulungan? At saka, hindi ko alam kung pati kaluluwa niya sinanla niya na nga ba. Di pilitin mo siyang paaminin. Baka may magawa pa tayong paraan. Baka mailigtas pa natin siya kung tama nga na isinanla niya yung kaluluwa niya sa demonyo. Pagka-uwi sa bahay, hindi niya nadatna ng asawa. Sabi ng mga anak, nagmamadali daw itong umalis. Pinuntahan ni Wellnor ang bahay kung saan sila nagkakilala ni Augustus. Kanino ko utang ang pagbisita mong ito? Nakikiusap akong bawiin mo na ang kasunduan natin. Nagmamakaawa ako. Hindi na pwedeng bawiin ang kasunduan natin. Ibabalik ko sa iyo yung mga binigay mo. Ay nako, kung ako sa'yo, enjoyin mo na lang ang nalalabi mo pang mga oras. Hindi mo ba ako naiintindihan? Binabawi ko na yung kasunduan natin. Ayoko na. Hindi ko naman kasi alam na seryoso ko sa sinasabi mong kapalit ng lahat ng ito ay ang kaluluwa ko. Ang kasunduan ay hindi na maaaring bawiin. Nakikiusap ako. Ayoko pang mamatay. Maliliit pa ang mga anak ko. Walang emosyon na nakatitig lang sa kanya si Augustus. Habang patuloy siya sa pagtangis, sinisisi siya na nakipagkasundo siya rito. Naging marupok siya dahil sa pagiging gastadora niya. Dahil mas pinahalagaan niya ang mga material na bagay kesa sa pamilya niya. Bigo siyang umalis sa lugar na yon. Naglalakad siyang wala sa sarili sa kahabaan ng highway. Magpakamatay na lang kaya ako. Total, doon na rin naman ako pupunta Makukulong pa yung kaluluwa ko sa demonyong yun. Pero ayoko pa nga mamatay Napayak na naman tuloy siya. Ilang oras din ang kanyang pinalipas bago umuwi. Pagdating sa bahay, marami na namang diniliver na mga gamit. Pagtingin niya sa kanyang wallet, puno na naman yun ng libu-libong pera. Kung wala na talagang pag-asa, gagastusin ko na to lahat. Magpapakasaya na lang ako. Ganoon nga ang ginawa ni Wellnor. Kung ano-ano ang inorder niya sa mga online. Nagpa-deliver din siya ng mga napakaraming pagkain. Lingid sa kanya, habang patuloy niyang ginagastos ang pera galing sa demonyo, lalo siyang nababaon rito. Lalong nasasanla ang kanyang kaluluwa. Sa isang bilog na salamin, tuwang-tuwa si Augustus sa panonood sa kanya.
Ganyan nga. Sandaling panahon na lang ay makakasama na sa aking koleksyon ng iyong kaluluwa. Napasulya pa siya sa malaking salamin na nasa dingding. Naroon ang mga kaluluwa na nakakulong na sa mahabang panahon. Katulad din ito ni Wellnor, mga gastador. Hindi marunong makontento sa kung anong meron. Walang pag-atubili rin na isinanla ng mga ito ang kanilang kaluluwa sa kanya kapalit ng pera. Kapalit ng panandaliang luho. Walang araw na hindi gumagastos si Wellnor. Isang linggo na lang kasi ay kukunin na ng demonyo ang kanyang kaluluwa. Kaya sinasamantala na niya. Minsan naabutan siya ni Danilo na nakatingin sa kalendaryo at tila napakalalim ng iniisip. Bakit mo tinitingnan yung kalendaryo? Malayo pa naman ang birthday mo ah. Baka hindi ko na yun abutan pa. Oh, ayan ka na naman sa pagsasalita ng kung ano-ano eh. Totoo naman eh. Ikaw nang bahala sa mga anak natin ah. Sa bagay, mas malapit naman talaga sila sa iyo eh. Sabihin mo na kasi kung ano ang problema mo. Paano kita matutulungan? Walang solusyon ang problema ko. Wala. Lahat ng problema may solusyon. Pero yung sa akin wala na. Mag-asawa tayo. Magtiwala ka naman sa akin, no? May tiwala naman ako sa iyo eh. Eh bakit hindi mo sinasabi yung problema mo? Baka pati kayo ng mga bata ay madamay pa. Mabuti na yung ako na lang. Nangako ko sa iyo na dadamayan ka sa hirap at ginhawa, hindi ba? Hayaan mong damayan kita sa problema mo ngayon. Umiiling-iling lang si Wellnor habang pinapahid ang mga luha sa mga mata. Sabihin mo nga yung totoo. Isinanla mo ba sa demonyo ang kaluluwa mo? Ha? Napatitig sa kanya si Wellnor. Bumaka sa mukha nito ang pagkagulat at kalituhan. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, kung nagawa mo bang isanla sa demonyo ang kaluluwa mo. Bakit mo naman nasabi yan? Sabi mo na kasi yung totoo para matulungan kita hanggat maaga pa. Napahagulgol na lang si Wellnor sa isang sulok. Hindi na rin niya napigilan na isang bulutang nasa kanyang dibdib. Lahat sinabi niya sa asawa pati yung kasunduan nila ni Augustus. Hindi naman makapaniwala si Danilo na magagawa nga yun ng asawa. Umaasa pa rin kasi siya na hindi yun gagawin ng kanyang asawa. Mas matatanggap pa niya kung naganap na lang ito ng mayamang lalaki na kayang ibigay ang lahat ng gusto niya. Niyakap niya ng maigpit ang asawa. Lalo namang lumakas ang iyak nito habang nakasubsob sa kanyang dibdib. Huwag ka mag-alala. Hahanap tayo ng solusyon. Hindi ako makakapayag na makuha ka ng demonyong yon. Isang linggo na lang ang natitira sa akin. Huwag kang mawala ng pag-asa. Mahaba pa ang panahon na yon. Oras ang kalaban natin. Kakayanin ba natin na ilabanan ng demonyong yon? Magagawa natin. Basta manalig ka lang. Nang araw ding yon, nagtungo ang mag-asawa sa simbahan pero nasa bungad pa lang si Wellnor ay tila para na siyang sinasalaban sa init. Hindi ko kayang pumasok. Napapaso ako. Ha? Eh kailangan natin pilitin makapasok. Inalalayan ni Danilo ang asawa pero nasa bungad pa lang sila nang isay na si Wellnor na parang may epilepsy. Napilitan na lang na ilabas ito ni Danilo. Nakarating sila sa may plaza malapit sa simbahan. Nakakarinig din ng nakakabinging halakhak si Wellnor. Para bang tinutuya siya nito. Tama na! Tigilan mo na ako! Wellnor, bakit? Ayaw niya akong tigilan. Paulit-ulit ko nalang naririnig ang tawa niya. Para bang kinukutsa niya ako. Huwag mo siyang pakinggan. Labanan mo siya alang-alang sa anak natin. Ginagawa ko naman eh. Pero ang hirap. Niyakap pa ng maigpit ni Danilo ang asawa para kahit papaano'y maibsan ang nararamdaman niyang takot. Tinawag ni Danilo ang kaibigang si Andy at sinabi rito na tama ang hinala nila tungkol sa asawa. Nangako naman ito na tutulungan silang makahanap ng solusyon. Sabi ni Andy, tutulungan niya daw tayo sa problema natin. At saka, sabi niya, hanggat maaari daw lahat ng dumarating na grasya sa iyo huwag mong gagastusin o gagalawin man lang. Oo, salamat nga pala.
Kahit puro na lang problema ang ibinibigay ko sa'yo, hindi mo pa rin ako iniiwan. Isa yan sa sinumpaan natin ng ikasal tayo, di ba? Ikaw lang naman yung tumutupad sa mga pangako natin yun eh. Ako, kahit kailan, hindi ko yun isinapuso. May pagkakataon ka pa para magbago. Kapag nalampasan natin to, magpakasal ulit tayo. Oo, pangako ko sa'yo na magbabago na ako. Para sa'yo at sa mga anak natin. Habang papalapit ng papalapit ang araw, patuloy namang nangingibabaw ang takot ni Wellnor. Patuloy rin sa pag-apaw ng pera ang kanyang wallet. Itinago na lang niya yon sa aparador para hindi matuksong gastusin. Kailangan kong pigilan ang sarili ko. Hindi na ako gagastos sa walang kakwenta-kwentang bagay. Nang araw na yon, isang kapitbahay ang humahangos na pumunta sa kanilang bahay. Bigla na lang daw nahimatay ang kanyang bunso at nahirapang huminga. Sinugod ni Wellnor ang anak sa ospital. Inatake kasi ito ng hika. Humahangos na magdumating si Danilo sa ospital. Sinalubong naman niyo ng yakap ni Wellnor. Kumusta? Kumusta ang anak natin? Okay na siya. Okay na si Bunso. Bukas pwede na daw natin siyang iuwi. Kaya lang, sa sobrang pagkataranta ko kanina, naibayad ko yung pera galing sa demonyo. Kailangan kasi na mag-down bago nila asikasuhin yung anak natin eh. Napatitig na lang si Danilo sa asawa, tsaka mariing napapikit. Si Wellnor naman ay tuluyan ng napaiyak. 3 araw na lang bago ang araw na kukunin na si Wellnor ng demonyo. Kasalukuyang nag-uusap ng mga sandaling yon sina Danilo at Andy. Pasensya ka na pre. Nagtanong-tanong na kasi si Mrs. kung paano mapipigilan yung demonyo na kunin yung asawa mo. Wala siyang nakuwang sagot eh. Matagal na kasing nangyari yun sa kanyang tiyahin. Kaya wala nang nakakaalam pa. Hindi ko basta-basta isusuko yung asawa ko sa demonyong yon. Sinubukan mo na bang humingi ng tulong sa simbahan? Hindi niya kayang pumasok sa loob eh. Ay, sinubukan ko na rin na mag-research sa internet. Baka doon may katulad na kaso ang asawa mo. Marami nga pero iisa lang ang kinahinatnan nila. Uli na kasing nalaman ng mga kapamilya nila na nakasanla ang kaluluwa nila sa demonyo. Napasandal na lang si Danilo sa upuan at saka napabuntong hininga. Pakiramdam niya, unti-unti na rin siyang pinanghihinaan ng loob. Susubukan ko pa rin lumapit sa pare. May kakilala ko. Mabait yun. Baka matulungan ka niya. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon ng dalawa. Habang patungo sa lugar ng paring kakilala ni Andy, may kababalagan silang naranasan. Nakailang beses na kumidlat at muntikan ng tamaan ng motor ni Andy kung saan siya nakaangkas. Nako, mukhang uulan pa yata ng malakas ah. Iba ang nararamdaman ko pare. Bilisan mo ng pagpapatakbo. Sinunod naman ni Andy ang sinabi niya. Kulang na lang lumipad sila sa bilis ng pagpapatakbo ni Andy sa motor nito. Ngunit hindi pa rin sila tinatantanan ng kidlat. Patuloy silang sinusundan nito at makailang beses na muntikan ng tamaan. Nakarating sila sa liblib na baryo na magkakalayo ang mga bahay. Malayo pa lang natanaw na nila ang simbahan sa baryong yon. Tumigil na rin ang pagsunod ng kidlat sa kanila. Ipinarada lang nila sa isang tabi ang motor at saka sabay na umibis. Tinungo nila ang likod ng simbahan kung saan naroon ang maliit na bahay. Si Father Jong na ang kumupkup sa akin simula nang maulila ako sa mga magulang. Talaga? Ngayon mo lang yata nabanggit yan ha. Ang alam ko lang ulila ka na sa mga magulang. Esensya na kung nakalimutan kong banggitin. Nalipat kasi sa Mindanao nun si Father Ilang buwan pa lang siya dito. Napatangu-tangu na lang si Danilo. Nang mapatapat sila sa pinto ng bahay, 2 beses kumatok si Andy bago may nagbukas ng pinto. Gulat ang rumihistro sa mukha ng pari habang nakatingin kay Andy bago tiningnan nito si Danilo. Andy, sino yung kasama mo? Nagmano muna si Andy rito bago nagsalita. Kaibigan ko po, Father. Siya po si Danilo. May kailangan po kami sa inyo Baka matulungan niyo po ang kaibigan ko. Matagal na tinitigan ni Father Jong si Danilo at pagkadaka ay pinapasok na sila nito sa loob.
Habang pinaghahanda sila ng maiinom, ikinuwento na ni Danilo ang kanyang problema sa pari. Nasaan na ang asawa mo ngayon, iho? Nasa bahay po namin. Dalhin mo siya sa tahanan ng Diyos. Ginawa na po namin yung Pader Pero hindi niya po kayang pumasok sa simbahan. Kung ganon, dito mo siya sa bahay ko dalhin. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para mailigtas ang asawa mo. Manalig tayo sa Panginoon. Nagkatinginan naman ang magkaibigan. Bago'y binalik ni Danilo ang mga mata sa pari, habang nag-uusap sila, palakas rin ang palakas ang ulan sa labas. Hindi niya mahadlangan ang mabuti nating hangarin. Humayo na kayo at dalhin niyo rito ang babaeng sinasabi niyong isinanla ang kaluluwa sa demonyo. Kahit patuloy ang paglakas ng ulan, tumuloy pa rin ang magkaibigan. Habang daan, samot-saring pangyayari ang humahadlang sa kanila. Naroon yung may natumbang puno sa daan. Naroon yung bigla na lang may tatawid na malaking itim na pusa sa harapan nila. Makailang beses din silang muntika ng mabangga at makadisgrasya. Sa mga oras na yon, panay ang panalangin ni Danilo sa isip. Pagdating nila sa bahay, humiram sila ng masasakyan. Hindi kasi sila pwedeng tatlo sa motor ni Andy. Saan ba tayo pupunta? Sumama ka na lang. May taong tutulong sa iyo para makawala ka sa kasunduan nyo ng demonyong yon. Tanggapin na lang natin ang kapalaran ko. Wala na tayong magagawa pa. Ang bilis mo namang sumuko. Kita mo nga ginagawa ko ng lahat para mailigtas ka. Naroon pa rin ang pag-aalangan ni Wellnor, ngunit sa huli ay nakumbinsi rin siya ng asawa. Hinilikan niya muna ang mga anak at niyakap. Mahal na mahal ko kayo mga anak. Patawarin niyo ko kung hindi ako naging maalaga sa inyo. Kung bibigyan pa ako ng isa pang pagkakataon, pangako, babawi ako sa inyo. Muli niyang niyakap ang mga anak. Nagtataka naman ang mga itong nakatitig sa kanya. Ilang sandali pa, patungo na sila sa bahay ni Father Jong. Panay ang dasal ni Wellnor sa kanyang isip habang nakaupo sa likod ng sasakyan nang bigla na lamang mayroong isang itim na bagay ang tumakip sa harapan ng sinasakyan nila. Napatili na lang si Wellnor habang nagpapagewang-gewang ang sasakyan nila. Itigil mo, pre! Itigil mo! Ganun nga ang ginawa ni Andy. Pare-pareho silang tila tinatambol ang dibdib sa matinding kaba. Ang itim na bagay na tumabing sa harapan ng sasakyan ay biglang naging itim na usok. Ang sumunod ay umaalingaw-ngaw na halakhak na tila nagmumula sa hukay. Pamilyar si Wellnor sa tawa na yon. Siya yung demonyo! Umalsa tayo rito! Baka makuha niya ako! Muling pinaandar ni Andy ang sasakyan, ngunit ayaw na nun umandar. Napampas na lang ito sa manibela. Visit! Malas naman Ngayon ba talaga ayaw umandar? Huminaw lang tayo. Habang nakikita ng demonyong yon ang pagkataranta at pagkatakot natin, nagsisilbi yung kasiyahan sa kanya. Tama ka, pre. Hindi tayo papatalo sa demonyong yon. Lahat sila ay nagdasal sa kanilang isipan. Muling pinaandar ni Andy ang sasakyan at napangiti siya nang umandar naman yon. Yes! Makakaalis na tayo rito! Nilingon naman ni Danilo ang asawa na umuusal ng dasal habang nakapikit. Nakarating naman sila ng matiwasay sa bahay ni Father Jong. Hindi agad bumaba si Wellnor. Tila naninikip ang dibdib niya. Pakiramdam din niya ay parabang sinisilihan siya sa init. Hindi ko kayang bumaba. Kailangan mo pilitin. Inalalaya ni Danilo ang asawa na makababa. Paglapat pa lang ng mga paa nito sa lupa, nabuwal na ito at nawalan ng malay. Binuhat na lang ni Danilo ang asawa papasok sa bahay ni Father Jong. Pagdating sa loob, nagising si Wellnor at nag-umpisa na itong magwala. Sinubukan naman itong pigilan ni Danilo, ngunit napakalakas nito. Hirap makatayo ng tuwid si Wellnor. Gumapang na lamang ito papunta sa isang sulok. Hayaan nyo na muna siya. Wellnor, mahal, pilitin mong labanan. Hindi maaari magtagumpay ang demonyong yon. May ilang bahagi ng katawan ni Wellnor ang tila tinutupok sa apoy dahil sa pagkasunog. Namimilipit rin sa sakit ang kamay nito. Halos hindi na rin ito makapagsalita sa tindi ng nararamdamang sakit. Father, anong gagawin natin? Magtiwala lang tayo sa kapangyarihan ng may kapal. Walang mas makapangyarihan sa kanya.
Magtiwala ka lang, Welnor. Kaya natin to. Magbalik loob ka lang sa kanya. Isuko mo lang sa kanya ang lahat ng dalahin mo. Kumuha ng holy water si Father Jong at makailang beses niya yung iwinisik kay Welnor. Nangisay naman si Welnor na tila kinukuryente. Nagpagulong-gulong pa ito sa sahig. Labis na naawa sa kanya si Danilo na akmang dadaluhan. Pinigilan lamang siya ni Andy. Hayaan mo lang siya, pare. Hindi ka pwedeng lumapit sa kanya. Bitiwan mo ako! Kailangan ako ng asawa ko! Pare-pareho silang natigilan ng ibang boses ang lumabas sa bibig ni Welnor. Boses ng lalaki yun na tila galing sa hukay. Pakawalan mo na ang asawa ko! Hindi mo siya makukuha sa akin! Patuloy sa ginagawang pagdarasal si Father Jong. Lumalakas naman ang sigaw ni Welnor hanggang mabasag na ang lahat ng mga salamin sa bintana sa bahay. Pumasok na rin ang malakas na hangin sa loob. Nagtumbahan ang lahat ng mga gamit. Napakapit na lang sa upuan ang magkaibigan. Akin na ang babaeng ito! Akin! Kailangan niyang tumupad sa kasunduan namin! Makukuha ko ang kaluluwa niya! Lumabas na rin ang ugat sa muka at leeg ni Welnor. Hanggang bigla itong nawalan ng malay. Tumigil na rin ang malakas na hangin na umiikot sa loob ng bahay. Tapos na ba? Wala na ba yung demonyo? Hindi ko alam. Nilapitan ni Danilo ang walang malay na asawa. Sa sandaling oras, namutla agad ang balat nito. Welnor, mahal, gising. Gumising ka. Biglang nagising si Welnor. Bago pa man makahuma si Danilo sa gagawin nito, naramdaman na lang niya ang tila malabakal na kamay nito sa kanyang leeg. Nanlilisik din ang mga mata nito. Isasama na lang kita! Pakialam meron ka naman eh! Tumulong si Andy para makawala siya rito. Ngunit ibinalibag lang siya nito gamit ang isang kamay. Tumama ang likod at ulo ni Andy sa pader dahilan para mahilo ito. Si Father Jong naman ay walang tigil sa pagdarasal para lang mapaalis ang demonyo sa katawan ni Welnor. Tingin niya sumapi na ang demonyo rito para matiyak nito na makukuha niya ang kaluluwa ng babae. Tumagal rin ng ilang oras ang pakikipagpambuno ng salita ni Father Jong laban kay Welnor. Namamaos na siya pero hindi siya tumitigil. Hanggang maramdaman nilang lahat na tila nagliliwanag na ang aura ni Welnor, ngunit bumabalik agad ang kadiliman dito. Tila napakarupok ng babae. Layuan mo na ang babaeng yan! Bumalik ka na sa impyernong pinanggalingan mo! Hindi ka magtatagumpay sa kasamaan mo dito sa lupa! Sa ngalan ng Panginoon! Parang latigo ang bawat salita na binibigkas ni Father Jong kay Welnor. May mga letra rin na lumalabas sa buong katawan ni Welnor. Mga letra na hindi nila alam kung ano ang kahulugan. Welnor, nakikiusap ako sa iyo. Labanan mo siya. Huwag kang papatalo, mahal. Alalahanin mo yung mga anak natin. Nangako kang babawi ka sa kanila. Babawi ka sa kanila! Natigilan naman si Welnor nang marinig ang mga sinabi niya. Biglang umaliwala sa mukha nito. Unti-unti na rin bumabalik sa dati ang kulay nito. Tulungan niyo ako. Ayoko sumama sa kanya. Hindi na napigilan ni Danilo na hawakan ang kamay ng asawa. Sabay tayong manalangin. Ramdam ni Danilo na sumusuko na ang asawa sa hirap na nararanasan nito. Pero hindi niya ito basta isusuko. Nararamdaman ni Welnor ang kabutihan sa puso ng asawa. Ramdam din niya ang pagmamahal nito sa kanya. Sa isipan niya, kinakausap niya ang demonyo na hindi siya nito makukuha. Nakakita siya ng malaking salamin. Naroon ang napakaraming kaluluwa na katulad niya. Matagal na panahon na silang nakakulong doon. Napakalungkot ng kanilang mga mata. Hanggang ngayon, humihingi pa rin sila ng tulong kung paano sila makakalaya. Lumakas ang loob ni Welnor. Nilakasan niya ang pagbigkas ng panalangin hanggang matalo nila ang demonyo. Isang itim na usok ang lumabas sa palad ni Welnor. Pagtingin niya doon, unti-unti nang nagsasara ang sugat na ginawa ng demonyo. Napayakap na lang siya ng maigpit sa kanyang asawa. Natalo natin siya. Wala na siya, mahal. Wala na siya. Naiiyak din si Danilo habang maigpit na yakap ang asawa.
Si Father Jong ay nanatili pa ring nananalangin ng mga oras na yon. Si Andy ay sapo ang masakit na ulo habang inililibot ang paningin sa paligid. Grabe, parang binagyo ang bahay ni Father Jong. Hindi na mahalaga kung nasira man ang bahay na ito. Ang importante ay hindi nagtagumpay ang demonyong yon sa pagkuha kay Welnor. Maraming salamat po, Father Jong. Hindi ko po ito makakalimutan. Walang anuman yon, Iha. Sana magbalik loob ka na sa may kapal. Alisin mo sa puso mo yung ugali na gustong-gusto ng demonyo. Opo, gagawin ko po yun. Muling nagyakap ang mag-asawa. Hindi na rin sila nagtagal pa sa bahay ng pari dahil nag-aalala sila sa mga anak na naiwan sa kanilang bahay. Nagpaiwan na lang si Andy sa bahay ni Father Jong para tulungan ito sa pag-aayos sa nasirang bahay nito. Nakatanaw pa sila sa papalayong sasakyan ng mag-asawa. Buti na lang hindi nagtagumpay ang demonyo. Kahit kailan talaga, hindi nagtatagumpay ang kasamaan sa kabutihan. Nanatiling nakatanaw lamang si Father Jong sa sasakyan. Malalim din ang pagkakunot ng noon nito. Bakit po, Father? May problema ba? Kailan sana ang tapos na kasunduan ng demonyo at ni Welnor? Ngayon pong araw na ito, Father. Buti na nga po natalo na natin ang demonyo. Hindi pa tapos. Ho? Ano pong ibig niyo sabihin? Tuso ang demonyo. Kailangan natin iligtas ang mag-anak na yon. Nasundan na lang ng tingin ni Andy ang pari habang papasok ito sa loob ng bahay. Bumakas din sa kanya ang labis na pag-aalala. Samantala, tahimik lang habang nasa biyahe si Welnor. Inakala ni Danilo na napagod lang ang asawa kaya hinayaan na lang niya ito. Pagdating sa bahay, hindi pa rin niya nahalata ang kakaibang kilos nito. Kahit na magkulong sa kwarto nila. Hindi ako papayag na mawala sa akin ang lahat ng ito. Akin ang mga pera na ito. Kung kinakailangan kayo ang iaalay ko. Lingit kay Danilo, muling nakipagkasundo si Welnor sa demonyo. Imbis na siya ang kunin nito, ang mag-aama niya ang kanyang isasakripisyo. At siya habang buhay na magsasaya kasama ang salapi na galing dito. Nagluluto ng mga oras na yon si Danilo habang naglalaro ang mga bata sa sala ng bahay. Lumabas naman ng kwarto si Welnor. Oh, mahal. Akala ko nagpapahinga ka. Siguro nagutom ka, no? Sandali na lang naman to Kakain na tayo maya-maya. Aniya na hindi sinusulyapan ng asawa. Abala kasi siya sa paghihiwa ng mga rikado. Nang biglang napatingin siya sa anino ng asawa sa pader. May sungay kasi yon. Biglang kumabog ng mabilis ang kanyang dibdib. Mabilis siyang lumingon dito. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakangisi. Kayo ang iaalay ko sa demonyo! Itinaas pa nito ang kamay na may tanga na patalim. Agad naman yung nasalo ni Danilo. Nasugatan pa siya ng bagya sa kamay. Ano bang nangyayari sa'yo? Asawa mo ko! Hindi mo ba ako nakikilala? Tawa lang ang itinugon nito. Nag-iiyakan na rin ang dalawang bata habang nasasaksihan ang nangyayari sa kanila. Isinalya naman siya ng kanyang asawa. Tsaka binalingan ng mga anak. Wag! Wag mo silang sasaktan! Pinigilan ni Danilo sa may bewang ang asawa pero muli lang siyang isinalya nito. Natabig niya ang kaserola na puno ng sabaw. Napasigaw sa sakit si Danilo nang matapon sa kanya ang laman nito. Napasulyap siya sa asawa na aambangan ng saksakang mga anak. Mabilis niyang tinakbo ang pagitan niya at ng mga bata. Iniharang niya ang kanyang katawan sa mga ito. Tumama ang patalim sa kanyang likod. Napaigip na lang siya sa sakit. Lumabas na kayo! Bilis! Mga anak! Tumakbo na kayo! Halos pagtulakan na niya ang mga anak sa may pinto. Muli siyang sinaksak ng patalim ni Welnor at nahagip naman siya sa kanyang balikat. Nakalabas naman ng bahay ang kanyang mga anak. Kaya hinarap na niya ang asawa. Nagpambuno sila nito. Kumakalat na rin ang apoy sa kusina ng bahay. Gumising ka! Gumising ka, Welnor! Labanan mo ang demonyong umaalipin sa'yo! Hindi! Ayoko! Mamamatay ka!
Makailang beses pa siya nitong inundayan ng saksak. Nakakubabaw ito sa kanya. Sinipa niya ito ng malakas. Makapal pa rin ang usok at hirap na si Danilong makahinga. Nawala bigla si Welnor sa makapal na usok. Welnor, nasan ka? Kailangan na natin makaalis dito. Masusunog tayo! Ngunit tawa lang ang itinugon nito sa kanya. Sa gitna ng makapal na usok at nagngangalit na apoy, nakita niya si Welnor na nakatayo. Sumama ka sa akin, Welnor. Matutupok tayo rito. Hindi. Sama-sama na tayo sa impyerno. Hindi ako papayag na mag-isa lang ako doon. Umiiyak na si Danilo. May pagkakataon siyang iligtas ang sarili pero ayaw niyang iwan doon ng asawa. Patuloy siyang nakikiusap dito ngunit hindi man lang ito tumitinag. Akmang lalapitan niya ito nang may humila sa kanya papalayo. Pinalaglag na kapirasong kahoy mula sa bubungan nila. Umalis na tayo rito, pre. Hindi na natin siya maliligtas pa. Andy, paano ang asawa ko? Hindi ko siya pwedeng iwan dito. Iligtas natin ang asawa ko. Kahit anong pagpupumiglas niya, hindi siya binitiwan ni Andy. Hinabol pa sila ng saksak ni Welnor ngunit nagawa na siyang ilabas ni Andy ng bahay. Naiwan si Welnor sa loob ng bahay. Patuloy naman na tinatawag ni Danilo ang pangalan ng kanyang asawa. Bago pa dumating ang mga bumbero, natupok na ang buong bahay. Nakarinig pa sila ng nakakakilabot na tawa sa nasusunog na bahay. 2 linggo rin na nasa ospital si Danilo dahil sa mga tinamong tama ng patalim sa iba't ibang parte ng katawan. 1 buwan pa ang pinalipas ni Danilo bago dinalaw ang puntod ng asawa. Kasama niya sa mga sandaling yon si Andy. Totoo talaga ang kasabihan na money is the root of all evil. Literal na demonyo ang kumuha kay Welnor ngayon. Iba talagang nagagawa ng pera sa tao, no? Kaya dapat alam natin kung saan natin gagamitin ang pera . Hindi dapat natin to gamitin sa kasamaan o sa pansariling interes lang. Dapat alam natin na gamitin ito para sa kabutihan at para makatulong sa ibang tao. Inilibing ang mga labi ni Welnor malayo sa ibang puntod. Si Father Jong ang may gusto noon para hindi na daw makaakit pa ng ibang masamang espiritu. Literal daw kasing tinalikuran ni Welnor ang kabutihan. So, ano ngayon ang plano mo, pre? Babalik ka na ba sa trabaho? Sabi naman ni Sir kahit anong oras ka bumalik, pwede naman. Baka tanggapin ko na lang yung inaalok ng kapatid ko na trabaho sa ibang bansa. Kailangan kong kumayod para makapag-umpisa ulit kaming mag-ama. Para na rin makalimot. Alam mo bang madalas kong napapanaginipan si Welnor? Nakulong daw siya sa malaking salamin. Humihingi siya ng tulong sa akin para makalaya siya. Pre, nakakalungkot dahil wala ka ng kakayanan para tulungan siya ngayon . Minsan mo naman na siyang tinulungan pero pinili pa rin niyang makipagkasundo sa demonyong yun. Napatitig na lang si Danilo sa puntod ng asawa. Tanging krus lamang yon na wala man lang pintura. Ni pangalan nito ay hindi man lang pinagkaabalahan pang lagyan. Tila sa sandaling panahon na yon ay kinalimutan na ito. Hanggang ngayon, naririnig pa rin niya ang mga panaghoy nito. Habang nakatingin sila sa puntod, bigla na lang lumakas ang ihip ng hangin sa paligid. Pre, umalis na tayo dito. Hindi ko gusto yung nararamdaman ko. Nauna nang humakbang paalis si Andy. Sumunod naman si Danilo rito. Habang patungo sila sa pinagparadahan nito ng motor, ay palakas ng palakas ang hangin sa paligid. Sumakay na si Andy at pinandar na ang makina ng motor. Si Danilo naman ay nanatiling nakatayo at inililibot pa ang paningin sa paligid. Oy, pare! Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Halika na! Wala namang imik na umangkas sa likuran nito si Danilo habang nakatingin pa rin sa puntod ng asawa hanggang mawala yun sa kanyang paningin. May lumukob na lungkot sa kanya. Batid niya kasi na yun na ang huling madadalaw niya ang puntod ng kanyang asawa. Masakit man na mag-umpisa na wala na ito sa kanilang tabi, kailangan na rin niyang tanggapin. Isang aral din ang naiwan sa kanya sa pangyayaring yon. Huwag paalipin sa pera. Dahil ito ang ugat minsan ng kasamaan. Wakas!